Okay, so yun mga master, bali, katatapos lang natin dito mag-piping. So, bali, nasa ground floor tayo. So, patapos na rin naman. So, ginawa natin kanina ay bali, yun, nilatag natin yung tubo. So, doon muna tayo magsisimula sa mismong breaker natin. So, dito guys yung ating mismong panel. Ayan. So, sa panel natin, bali, naglagay na ako rito ng mga label para hindi tayo mahirapan. CO number 1, CO number 2. Tapos, CO number 1 ulit. So, electric kettle. So, mga SPU na yan, microwave, rep, tapos sa shower heater natin. Bali, sa shower heater natin mga master, so 3 port yung ginamit natin kasi 5.5 yung ating dyan. Ay papasok na wire. So, 30 amperes yung gagamitin natin dyan ang circuit breaker. So, kanina, bali, binulwas ko na rin ito, tulo yan. Ayan. Para may tali natin dito yung ating PVC. So, dire. So, tinali natin sa taas at tinali natin sa ibaba. So, dito ay bali wala tayong long elbow. So, ininit na lang natin para smooth yung hatakan natin dito. So, ito ay malalim yan. Gawa ng dito pa yung ating flooring sa bakal ng dyan magano yung bakal natin. Okay. So, dire-diretso yung mga master yung ating maging home run papunta ron sa dulo. Ayan. So, yung unang tubo ron, isa diretso yan dito. So, diretso siya dyan. Isang saksakan, diretso siya dito. So, mapuputol na yung home run natin. Bali, kasama yan, isang 8 saksakan. So, kasama yung naandun. So, dito, ayan, bali, inanuhan ko na. Inabang ko na yung mga tubo. So, pasalamat tayo kuha ng hindi barado yung mga tubo rito na dating gumawa ng electrician. So, okay na mga master. So, bilangin natin sa circuit number 1. 1, 2, 3, 4, 5. So, dito tayo. 6, 7, tsaka 8. Ayan. So, ginawa natin dito. Bali, isang circuit breaker yan. Yung 8 saksakan na tugang outlet. So, bali, meron niyang grounding conductor. So, i-standard na natin. Lahat ng saksakan, meron tayong grounding conductors na kulay green na wire. Yan. So, bali bukas, tatambakan na lang natin yan ng another na buhangin ulit para hindi siya masyadong mayupi once na nagtambak na sila rito. So, bakit nga ba tayo nauna? Kasi tayo ay nasa pakyaw na labanan. So, kailangan unahin na muna natin to. Okay, so hindi tayo pwedeng pabagal-bagal kung hintayin pa natin yung pagbabakal. So, masyado tayong matatagalan. Okay. Kasi ang priority muna natin gawin dito is ground floor. So, kaya inuna na natin are. Okay. So, diretso tayo rito. So, nandito na siya. Okay. So, yung CO number 2 natin mga master. So, ikalawa, diin eh. So, diretso tayo dito sa kabilang kwarto na siya papasok mga master. Are. Ayan. So, separate breaker. Mag-i-starting siya rito sa una. Sa dalawa. So, papasok na sa kwarto kasi naka-back to back yan. 3. So, meron dito. 4. Yan. At saka 5. So, sinama ko na dyan mga master yung sa ating kalan. So, bali, 6 na tugang outlet sa ating circuit number 2 para sa saksakan natin. Okay. Then, ang kasunod natin ay SPU na. So, sa rep natin, sa electric kettle, saksaka sa heavy load dyan. So, bali, separate circuit breaker. So, kanina, pinasubukan ko na siya ng wire para hindi tayo mahirapan. Kasi medyo malayo yung ating tatakbuhan. So, diretso hanggang dun sa ating panel. So, hindi po natin kakayaning suksukan ng kawad. So, mahihirapan tayo mag-wire pulling. Yung mga saksaka naman dito, so hindi ko naman siya di na natin kailangan suksukan ng kawad. Gawa ng kaya po pa po nating yan. Suutan ng kawad kasi 3 PVC lang yung maximum na haba natin. Okay, so next natin sa microwave. Ayan, so 3 PVC. Ito. So, demiretso siya dun. Yun, isa. So, binali na natin. So, para nag-way lang tayo rito. Then, kasunod, yung sa refrigerator natin. So, ika-4 na tubo. Ayan na. So, separate breaker. Then, sa ika-5 tubo natin, are,
So, bali sa shower heater, bali sa labas ko siya pinadaan. So, hindi natin pwedeng padaanin sa loob gawa ng expose sa flooring. So, laging basa dyan gawa ng maliligo. Maglolong elbow na lang tayo ron. Then, maglalagay lang tayo doon ng abang, saksakan for the future. So, kung maglalagay sila ng ng shower heater din eh. Okay. So, yun. Bali, nilatag na natin lahat. So, yung mga hindi pa natin susuksukan, so, wala pa pong Neltex yan. So, tatanggalin pa natin. So, pinitings lang natin yung ating mga PVC para malaman natin kung hanggang saan naaabot. Ayan, sinakto. Then, bukas kalas, then pasok ng wire. So, okay na. Then, ano na lang are. So, pag didikit-dikit, tatalian ko na lang siya ng kawad. So, lalagyan ko siya ng bakal para dikit-dikit yung ating magiging rito. Layout ng ating tubo rito. Okay, so kulang natin after nyan ay yung mismong main line natin sa dun sa mismong poste. So, gagamitin natin dito tubo is 1-in-1 port. Standard para sa 30 mm na sukat ng wire para sa 100 amperes na circuit breaker. Then after ito guys, mabakalan. So mag-add pa tayo ng aircon unit. So papasok tayo ng kwarto, dalawa. So diretso siya rito mga master. So unang kwarto at saka sa ikalawa. So ang mangyayari niyan, kapag nagbakal na sila, saka natin ipapatong yung tubo para sa magiging aircon unit. So hindi kasi natin siya masyadong isasabay dito gawa ng mataas tong area na are. So ito naman ay may topping pa. So kahit hindi na natin nasinsilin yung ating rito. Flooring. So para mas mapabilis yung ating gawa. So pagdating na lang ni client kung saan ipapalagay yung aircon para maikasa natin kung saan iabang yung supply para sa kanilang magiging aircon. Okay. So ganyan lang mga master, simple kung paano tayo magtubo. Yan, abang ng ating layout para sa ating mga convenience outlet at saka sa ating SP. Okay, so yun lang muna. So maraming salamat.